Okay guys, so we just came back from, mayroon naman kita nyo, from Bangkok, from Thailand. Simple lang ang ating i-cover today. Meron lang kasing isang fruit that we purchased in Thailand kasi parang na unfamiliar, at the same time bagong-bago talaga ito sa amin na nakita. Hindi ko alam sa inyo, baka ngayon nyo lang din ito nakita. So yun, na-curious lang kami, especially kung ano siya, ano ba ang lasa, amoy. So ayun, nakita namin siya sa mga night market ng from Pattaya even to Bangkok na binibenta siya kasama ng mga atis, mangga, marami iba-ibang klase, rambutan, durian, no? So isa ito sa nag-stand out sa amin. Anong fruit, anong pangalan, kasi wala naka-display na pangalan. Okay, so ayun nga, nagtanong-tanong kami. Ang tawag nila doon is salak, or ibang term noon salaka. Okay? At ang English term noon na banggit din sa amin nung nakilala namin sa airport, ang tawag daw noon is snake fruit. Okay? So wag na natin patatagalin. Ito siya. Yan. Okay? So binili namin ito sa airport. Yan, sa airport na namin binili kasi kung sa days namin sa Pattaya or sa Bangkok at nag-stay kami sa hotel, hindi pa namin sure kasi baka mamaya bawal sa hotel o baka kasi doon sa hotel bawal ang durian. Okay? So dahil sa amoy siguro. Ito naman, pag inamoy mo, mabango siya. Mabango siya, may parang may pagka-smell ng malapit-lapit sa langka or ano, parang saging, no? Ganyan yung amoy niya. So mabango naman, kaya lang hindi natin alam yung pag binuksan mo siya. So ito siya. Yan, kaya siya tinatawag na snake plant daw as per our research, no? Tinignan ko din sa YouTube. Dahil parang galing siya sa palm tree, matinik yung palm, yung dahon, yung sanga, and yung fruit niya mismo. So parang yung puno niya parang mababa lang, parang yung tulad lang sa nipa. Alam niyo yung parang nipa fruit, talaga ang tubo kang ganun. So ganyan din siya. So kung titingnan mo, ayan, matinik siya. Kaya sa umpisa parang ayaw mo siyang hawakan kasi baka bumaon nga sa kamay mo. Ayan, oh, maliliit na buhok. Mas matigas siya. Mas matigas siya sa rambutan. Pero ano naman yung natatanggal pag hinawakan mo. Okay, so kuha tayo sample. Ayan, ito siya. Matinik. Kaya noong una medyo natatakot kami hawakan kasi baka nga bumaon. Pero nung nakita naman namin sa sa ibang video, nahahawakan naman pala talaga siya. Hindi naman siya babaon sa kamay. Tapos hindi naman siya niluluto, hindi naman siya direkta na siya kinakain. So binabalatan siya. So ito, try natin itong isang balatan. Ayan, oh. Akala mo babaon sa kamay mo, hindi, madudurog lang siya. Yan, oh. Manipis lang yung kanyang yung kanyang balat. Then medyo kahit papaano medyo tumutusok-tusok siya ng konti, pero hindi naman talaga siya bumabaon sa daliri. Ganyan siya. Mabango, ah. Yan, ito siya, oh. Parang chiko, no? Parang lansones. Tanggalin lang natin yung mga konting tinik-tinik, kumapit. Okay, so ito siya. Ito yung itsura niya. And pwede mo na siyang kainin. So try natin. Ito. Tamis and juicy. Yan, ayan siya, oh. Matamis siya. At meron siyang buto. Para siyang lasang langka na parang chiko, halo-halo. Ito yung buto. Yan, so may kasama siyang buto. So para siyang lansones kasi part by part siya, yan, oh. Kahiwa-hiwalay siya, tapos every part niya may buto. So, parang chiko, gano'n. Matamis, juicy, hindi siya mabaho tulad ng durian, pero meron siyang amoy na mabango naman, mahina lang. Hindi naman siya gano'n siya amoy. So, depende naman sa pang-amoy nyo, pero sa akin, mabango siya, para siyang langka na parang chiko, matamis. So, siguro kaya siya tinawag na snake plant kasi nangangagat yung nanunuklaw yung tinik niya. Pero seriously, kaya daw siya tinawag na snake plant kasi para siyang scale, para siyang balat ng ng ahas, ayun, oh. Diba? Tapos manipis lang, oh. Alam mo yung ahas na nagpalit ng parang nagpalit ng balat. So yan, snake plant. So iba-ibang variety. Yung iba kasi nito parang wala siyang tinik pero scales, parang ganyan lang siya. No, as per doon sa iba naman natin nakita. Okay, so parang ganyan siya. Tatanggalin mo lang, ganon. Tapos huwag ka matakot na hawakan kasi although may mga tinik-tinik siya, mga spikes na maliliit na yan. Yan, kung nakikita mo may mga spikes siyang maliliit na ganyan. Ayan, hindi naman siya tumutusok, nahahawakan mo naman siya. Pero siyempre, huwag mo lang diinad. Tanggalin mo na lang siya, parang balatan mo na lang siya. Tanggalin mo na lang yung balat niya. Parang longgan. Yun, parang ganun siya yung pagbabalat, parang longgan. Yan, yung maliliit.
Okay. Hindi naman siya bumabaon sa daliri, kaya okay lang. So, tatanggalin natin yung balat, ng snake fruit. Yan siya. Okay. So, tanggalin lang natin yung konting kumapit na mga pinik-pinik. Yan. So, yan na siya. Ready to eat. Ito, dalawa. Lumabas, dalawa naman siya. Okay. Again. Okay. Parang langka. Parang langka, no? Parang siyang langka na ma-juicy. So, ngayon, alam na natin kung anong klaseng fruit ito. Wala kasi ito sa atin. Ako lang, hindi ko alam kung meron talaga sa atin, pero wala pa talaga ako nakita. Ever since ng fruit na ganito dito sa Pilipinas. Kaya kami na-curious at dandon, nakita namin sa may airport, may nagbebenta ng mga fruits. And ito siya. Kasabay ng aming biniling pomegranate na bihira lang din dito mabili sa atin. Ayun, ang laki niya. Siguro parang kasing laki siya ng dalawang tennis ball. Or yung parang alam mo yun, yung binalatan na buko. So ito. So bumili lang kami ng isa kasi medyo mahal na siya sa airport. Magkano isa? Cost 100. 100 baht? Yeah. So more or less mga below 200 pesos. Meron dito yan sa atin kasi medyo maliliit. And of course, itong snake fruit, magkano to? 150 baht. 150 baht. So almost pa 300. Yung, hindi ko alam kung ilang kilo to. Siguro mga ganun, more or less 1 kilo. That's it guys. Pinakita lang natin sa inyo yung na-curious lang kaming fruit. At baka makasalubong nyo rin siya sa ibang, yung hindi pa familiar. I'm sure yung iba talagang natikman na to. So kami kasi first time lang. At baka makasalubong nyo siya sa ibang places na mapuntahan nyo at ma-curious din kayo. Yan siya. That's it. Bye! Let's eat the snake! Harm!